Days seem sometimes as if they'll never end. Sun takes its heels to taunt you. But after sunlit days, one thing stays the same, rises the moon. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. I signed Proclamation 81, placing the entire Philippines under martial law, placing the entire Philippines under martial law, under martial law, under martial law, under martial law. Pagbabago, pagbabago, pagbabago. Huwag matakot makibaka. Serbisyo ay itaas, presyo ay ibaba. Dapat tugunan ang mga pagkukulang ng mga nakakataas sa mga mamamayan. Lahat tayo ay nagnanais ng pagbabago at pagunlad sa ating government or governance. Laging nag-aasam ng kaginhawaan sa buhay kada may uupong panibagong leader sa ating gobyerno. Pero paano nga ba natin makakamit ang mga ito? Sapat na nga ba bumoboto tayo at nagluluklok ng mga tao sa kapangyarihan tuwing eleksyon? Doon na nga lang ba natatapos ang ating responsibilidad sa ating bayan at sa ating bansa? Sa pagboto pa lamang, dapat ay nagiging mahibusisi tayo sa mga kandidato. Huwag magpapalin lang sa mga fake news, tingnan ang mga credentials at huwag magpapadala sa mob mentality. Dapat din ay panindigan kung sino ang mapupusuan at huwag magpapasindak o magpapadala sa nakakarap. At kapag sila ay nakaupo na, siguraduhin ang pagiging vigilant dahil hindi natatapos sa pagboto ang ating responsibilidad. Narito ang ilan sa mga dapat nating maobserbahan sa panunungkulan ng mga taong nailuklok sa posisyon. Ayon kay political scientist Dr. Alex Brillantes, there are 10 indicators of good governance in the local government, and ilan sa 10 ito ang mga sumusunod. Based on the Constitution, talaga bang required, unang-una, ang pag-susumiti ng isang public official o employee ng tinatawag na statement of assets and liabilities and net worth? Yung po sir sa saligang batas po, actually ho, hindi po yun ang batayan natin kung hindi yung RA 6713, yung pong tinatawag nating Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Transparency. Dapat bukas sa publiko. Lantad at hindi nakatago ang magiging galaw, pagpapasya at mga desisyon na gagawin ng mga leader ng ating gobyerno. Hindi dapat ito ginagawang confidential at ginagawang breeding ground ng corruption. May mga korap sa sila nakaupo niyan. Simula pa yan sa lahat ng mga naging presidente. Laging ganyan yung issue, corruption. Accountability. Dapat alam at malinaw sa mga leader ng ating gobyerno na accountable sila sa mga desisyon at hakbang na kanilang gagawin sa loob ng bawat institusyon at dapat lamang that there would be no excuses sa mga pagkakamali at pagkukulang na magagawa nila sa ating bayan. 67% of Filipinos have lost trust in government services and public officials. This can be blamed on failed attempts to convict officials implicated in corruption, like the dismissal of a plunder case against former President Gloria Macapagal Arroyo and the acquittal of Senator Bong Revilla in his pork barrel scam cases. Rule of law. Kailangan manatiling absolute ang ating batas. Ito ang dapat nagiging basehan sa lahat ng hakbang, desisyon at transaksyon sa ating government. Wala rin dapat itong kinikilingan at pinoprotektahan. Mahalaga ang disaster preparedness measures na ipinatutupad ng mga lokal na pamahalaan para mapagaan ang epekto ng kalamidad sa kanilang mga nasasakupan. Effective, responsive, and provision of basic service. Dapat mabilis sa pagtugon sa mga pangangailangan ng bayan ang mga tao sa kapangyarihan. Isa itong responsibilidad sa taong bayan na dapat hindi na hinihingi at pinatatagal bago ibigay.
Government agencies were deployed to help with the local government units. The Armed Forces of the Philippines has 3 main service branches: the Philippine Army, Air Force, and Philippine Navy. It has the land, sea, and air assets for rescue operations and distributions of goods for those affected areas. And last but not the least is participatory. Hindi lamang ang mga leader natin sa gobyerno ang may responsibilidad, kundi pati na rin tayong mga mamamayan na dapat kumilos, makibahagi at gawin ang ating parte tungo sa pagkamit natin ng inaasam-asam na pagbabago. Kaya sa nalalapit na eleksyon, pumili tayo ng mga leader na sa tingin natin ay swak o pasok sa posisyon na kanilang tinatakbo. Hindi dahil sa may pangalan ang pamilyang pinagmulan o kaya naman ay sikat sa telebisyon. Pumili tayo ng taong alam natin na tutulungan tayong makamit ang pag-unlad na nararapat lamang sa ating bayan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nandito at lahat ng mga sumuporta kay Lenny, kay Kiko at sa buong